pasok na natin si Bitoy. Ito na, tsaka si Goldify, after nito Goldify tayo. Alright, Bitcoin is forming a bigger wedge. Okay, in-adjust ko po itong chart natin ah, to cover yung all-time high down to the previous swing high, is one. Okay, so, pinagdugtong lang po natin yung point na yan. Mas marami siyang tinamaan na point. Okay, so, ang maganda sa bigger falling wedge, mas mataas yung target. So remember, falling wedge is a bullish pattern if it breaks to the upside and the target is the top of the wedge. So kung ito po ay babasag, there's a high probability that you're gonna see Bitcoin to 124,000 again or at least above 120. Okay, at least conservatively dito sa area po na yan. This is 121,500 pag bumasag po. Okay, dito sa wedge na to. Ngayon, until hindi po yan bumabasag, we will see Bitcoin consolidate inside the wedge. So, since this is a falling wedge, okay, may mga key levels ka na babantayan, yung mga previous swing lows niya. Like for instance, ito pong 106,000. Okay. Pagka binasag yan, next na support will probably be ito, 103. Okay, so, ganito po yung mangyayari. Ganito po ang magiging itsura nung chart natin, ano? Yan po. So, kung tumama dito, pwedeng tumalbog na naman, di ba? Kung bumigay po yan, susukati, dito ka pupulutin. Alright? Tapos, pwede mag-a-attempt na naman. Pag bumigay, dito na naman. Until, basagin niya. Pwede ba dito, bukas basagin na after CPI? Possible. Pwede ba next week dito, basagin na? Possible. Okay? But until bumasag, magko-consolidate sa loob. Okay? And then we'll see kung may mafo-form pa ng mga panibagong patterns. Alright? So usually yung mga ganitong sa technical analysis, no, yung mga ganitong galawan ni Bitcoin, okay, it's telling us to wait. It's telling us to wait. Okay? Wala siyang, kumbaga, kasi nagko-consolidate eh. Ang pinakamahirap po na i-trade, no, is a consolidating market. Napakahirap i-trade. Buti pa yung trending eh. Diba? Buti pa yung trending eh. Trending up or trending down. Diba? Mas machechempo mo. Pagka-consolidating, takaw, ano yan eh, liquidation, kaliwat kanan yan eh. No, mga titos and titas. So let's see ha. So those are the key levels. On the upside, kung basagin po ito, okay, this will be probably be the first, second, third attempt. Kung mag-a-attempt ulit tayo ha. Let's see. Ito po yung possible na kailangan din basagin na resistance, 115. Okay. Which is the recent high. So, kailangan, pag binasag tong trend line, mauuntog siya dito sa 115, 116 area, which is kailangan niya pa rin basagin. So, sa upside naman, ano yung pwedeng scenario, no? Sa upside. Okay, so, halimbawa po ganito. Let's say naman, bumasag ka naman dyan sa trend line, mauuntog ka dito, pwede kang mag-breakout retest. Retest this trend line. Okay, retest this trend line and then saka kaakyat. Ito medyo malinis yung highway dito. Sa area po na to. Linis ang highway dyan. Right? Okay? So you have to wait. Okay, wag mong ipilit. Mahirap kasi nahingi natin sa market yung something na hindi kayang ibigay ng market. You have to remember that. You cannot ask the market something that he cannot give. Nagko-consolidate eh. Hindi ba? Wag mong hinga na, diba? Bukas dito dapat bumasag na yan. Nagpapahinga yung mama, pagpahingahin nyo. Wag yung istorbohin. Magpahinga din muna. Malabo na ata October dito, sabi dito. So that's Bitcoin mga titos and titas. Alright, let's diretso ko muna sa gold before we read some of your comments again. Alright, let's take a look at gold. Goldify, para kung may nakikita kasi dito na bear flag ha. Ito po. This is the 1 hour time frame. Okay, so para siyang may bear flag. So tignan natin kung saan siya babasa. Kung babasag siya dito sa baba, sasaluhin ito. Okay, ito pong 3940.
Although ang target kasi ng flag pagka bumasag po, measured move, ito, most likely 3/8 area na. So pwedeng yan po yung maging target pagka bumasag. Okay? So but since meron kang previous swing low dito, expect mo na posibleng talbugan to. Interesting area to so posibleng talbugan. Ngayon, kung bumigay, hindi ka na magugulat kung ipo-fulfill niya yung measured move niya. Alright? Kailan manenegate? Paano manenegate? Paano natin masasabi dito na, teka muna, hindi natuloy ang bear flag. Ayaw na namin dyan. Kailangan pong bumasag pataas. Ito yung kahapon pa na dinidiscuss natin sa inyo na itong area po na to, no, yung 4150, 4160 area, once ma-break, mas malinis yung highway sa taas. This is the 1-hour chart. Malinis po ito. So, you might see gold trade again sa 4-3 level once na binasag natin to. Medyo mas mabilis po to. So, mag-iipitan ito, again, similar to Bitcoin, it's in a wait-and-see mode. It's in a wait-and-see mode. No, similar to Bitcoin. So, if you want to learn how to trade gold naman, no, mga titos and titas, because this is the gold, ito po yung asset na actively tinitrade natin, you can scan that QR code and watch our free gold active trading webinar. Tuturo natin dyan why gold is good for active traders. Okay? Why gold is good for active traders. So, dumadami na po yung mga nagtitrade, yung mga tipay gold traders natin. Dumadami na po yan. So, if you want to join us, just click that, scan that QR code or go to our website, titovlogs.tv, watch the free webinar. Alright? Watch the free webinar. Ang dami nating free webinars dito. Oo. Diretso kayo dito sa website kung bago kayo. Saan na yung free? May bayad na ngayon. Hindi. May free. Saan yung free? Free courses. So, 4 po yan. Pati copy trading. Pati copy trading po, meron po dyan. So, gold active trading, intro to crypto. So, whether you want to learn crypto, paano magbodega, ayan po yan. Paano mag-trade ng crypto, nandito rin po. Paano mag-trade ng gold, nandyan din po. So, lahat po yan, libre. Paano mangopya, nandyan din. Lahat po yan, libre. Alright? So, again, scan that QR code or go to our website, titovlogs.tv.